Ayun, good morning, magandang umaga mga ka-farmers. Yan. Ah, Nandito po tayo sa ating tanim na pipino ng ah, sa ngayon nasa 25 na po siya, 25 days At siyempre siya na po ay namumulaklak na. Nagkakaroon na siya ng mga bulaklak pero hindi pa yun na bumubuka yung bulaklak. Magpalabas pa lamang sa ating pipino. So bali mga ka-farmers, ang po natin ngayon naka-intercrop po tayo naka-intercrop po tayo sa kalamansi. 'Yun. Bali ito po palang tinataniman ko na ngayon is nasa 1 year lagpas na 1 year po yung bed na ito. Yung bed ko na ito. Lagpas na po ito 1 year. Siyempre sayang din yung space, sayang din po kung tatanggalin ko ito, kaya tinataniman ko na lang po. Yan, habang maliit pa yung kalamansi, tataniman po muna natin ng iba-ibang crop so bali dito nakatanim na po ako ng sili. Yung sili ko inabot po ng 7 months, yung Love F1 then sinundan ko po ng sitaw na matikas. Yan. At ito na po yung sumunod, yung pipino na ang variety ay si Legacy F1. Yan. So mga ka-farmers, ang ginawa ko pala nito, nag-pruning na po ako. Yan. Bali nag-pruning po ako ng sanga. Yan. Simula po dito, dalawa, tatlo, yan. Tatlong sanga po pinutol ko na. Yan. Kasi pag dito po yung sanga niya, malilit lang po yung bunga kaya nagbawas po tayo ng sanga. Kasi pagdating po dyan sa taas crowded na po sila. Yan. So bali yung mga farmers yung practice ko sa aking pipino, at siyempre maganda rin po yung resulta, kaya yun po yung lagi ginagawa ko. Then pagdating po dito sa taas, yan, nag-top pruning din po ako. Yan, top pruning, pinutol ko na po yung sa taas. Yung purpose ko mga ka-farmers, kung bakit ganun po yung style ko, nang sa ganun dito po sila mag-focus sa mga sanga. Yan, dito po mag-focus yung nutrients na dito siya papasok sa mga sanga. Purpose ko mga ka-farmers is kumabol po yung sanga dun sa dulo, sa mother yan, dito. Gusto ko yung maging sabay-sabay sila yan. Kung mapapansin nyo mga ka-farmers, yung sanga natin yan, meron na po siyang maliit na bunga yan. So expected po natin dito mga ka-farmers, dahil nasa 25 days na siya, mga 35 to 40 days meron na tayong mga masisilik na bunga. Yan. Malayo po yung distansya natin mga ka-farmers. Yan. Halos umaabot po ng 85 cm 85 to 90 yata. Yan. Tapos sa kada butas, isang puno lang yung tinanim ko mga ka-farmers. Yan. Papansin nyo parang hindi siya sabay-sabay tumubo kasi nung time po nagtanim tayo masyadong mainit. Yung iba ay medyo na stress, pero ngayon umuulan nagiging maganda po yung resulta kasi iba po talaga ang ulan po mga ka-farmers kaysa sa pagdidilig ng tubig. Mas effective po yung ulan, wag lang yung sobra kasi nakakasama din sa kanila. Yan mga ka-farmers. Bali kunti lang yung tinanim ko, nasa lang mga ka-farmers,
186 hill. Ano, kunti lang. Pero expected ko kaya po natin mag-harvest ha. Kayang humarvest ng nasa lagpas 100 kilos. Yan. Kunti lang yung tinatanim ko mga ka-farmers kasi kung ano lang po yung kaya ko, yun lang tinatanim ko kasi yun nga, pag nag-oversupply tayo, mas madali magbaba yung presyo. Yan, kumbaga pangit din pag nag-over ano tayo ng tanim kasi yung iba nagtatanim din dapat kunti lang ano. Kumbaga sakto lang. Yan. Pag marami pong tanim tayo na mabilis pong ma-oversupply sa market. Yan, dapat sakto lang. Yan. Okay. Yun. Maraming salamat mga ka-farmers ano. Bago po tayo magtapos, huwag niyo pong kalimutan ano, mag-follow and subscribe sa aking YouTube channel. Then pa-click na rin po ang notification bell nang sa ganun po lagi po kayong lagi niyo pong masubaybayan ang aking mga bagong video. Yan. Bale mga ka-farmers, tuloy-tuloy po natin ito ano, na i-update sa inyo ang pipino ko. Para syempre makita nyo rin kung ano yung resulta. Yan. So bali mga ka-farmers pala, bala ko taniman ito ng sitaw ang gitna. Yan. Sitaw. Lalagyan ko ng sitaw kasi syempre masyadong malawak ang space nila, kaya lalagyan ko ng sitaw. Yan. Ayan din. Okay. Maraming salamat mga ka-farmers at happy farmers sa lahat. Yan, God bless po sa mga farmers na katulad ko yan, na araw-araw sa dun sa kanilang mga farm para bisitahin at aalagaan ng kanilang mga tanim. Yun. Okay. Maraming salamat po.